Brigada! Ito na nga mga kabrigada, abay Brigada Gabs, na dagdagan pa yung mga grupo, mga kabrigada na humihiling sa Korte Suprema na ideklara na unconstitutional at ipatigil agad itong implementation mga kabrigada ng General Appropriations Act at ang latest Brigada Gabs, itong grupo ng Freedom from Debt Coalition at itong Teachers Dignity Coalition. Abay, may petition sila sa Korte Suprema, Brigada Gabs. Pangatlo na to. Pangatlo, na ideklara bilang unconstitutional at ipahinto mga kabrigada yung implementasyon ng batas na yan na sumasaklaw sa pambansang budget ng ating gobyerno mga kabrigada. Kaugnay nga po niyan mga kabrigada, nasa linya ng ating komunikasyon ang Secretary General ng Freedom from Debt Coalition, si Sir Rovic Obanil. Sir Rovic, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Unang-una po, Sir Rovic, ano po yung mga mabibigat na mga dahilan na sinight po ninyo doon po sa inyong petisyon para ipadeklara sa Korte Suprema na unconstitutional nga po yung budget for 2025? Opo, so yung ipinail po natin na petisyon sa Korte Suprema kahapon ay patungkol po doon sa paglabag ng RA 12116 o yung tinatawag natin na General Appropriations Act or yung National Budget of 2025 doon sa constitutional provision, no? May provision po kasi sa Constitution, Article 14, Section 5 na nagsasaad na ang pinakamalaking budgetary priority ay ilalaan ng pamahalaan sa edukasyon. So kung titingnan po natin itong 2025 budget, malinaw po na hindi nila sinunod ito. Dahil lumalabas na ang Department of Public Works and Highways ang nakatanggap ng pinakamataas na budget. Kung titingnan po natin, mahigit 1 trillion ang budget ng DPWH, samantalang kung susuriin po natin yung budget ng education, lumalabas na 913.3 trillion lamang po. Billion. No? So, medyo inikutan po nila yan, no? Para magmukhang mas malaki yung budget ng edukasyon, isinama nila yung ilang mga institusyon na hindi naman dati kasama sa pagkwenta ng budget ng education sector. No? So parang lumalabas... Yes, sir. Parang lumalabas na sinamahan nila ng ibang mga institusyon yung budget for education para ma-justify na ito umabot ng 1 trillion pesos kasi nga, aside from education, may iba pang siningit doon ng mga institusyon. Totoo po. Kasi dati po, pag tinitingnan yung budget ng education sector, ang kasama lang dyan ay ang DepEd, ang CHED, ang TESDA, at saka yung mga tinatawag natin na state universities and colleges. Pero ito po 2025 budget, noon ngang kinestyon ito, bigla nilang isinama yung halimbawa yung Philippine Military Academy at saka yung National Defense College na dati nasa ilalim ng budget ng DND, yung Philippine National Police Academy na dati nasa ilalim ng budget ng PNP, yung Local Government Academy halimbawa na dati nasa ilalim ng DILG, yung Philippine Science High School na system. No? Dati nasa ilalim yan ng DOST. Pero lahat yan mga pinasama nila doon sa budget kunwari ng education sector para palabasin na malaki yung budget ng education sector kung ikukumpara doon sa susunod na pinakamalaking ehensya, yung DPWH. Kaso kahit pinagsama-sama po yung mga budget doon sa mga nabanggit pa ninyo si Rovic, lumalabas na mas malaki pa rin yung budget sa DPWH. Hindi po. Kung isasama nga po, dahil nga po sinama nila yon, medyo lumaki ng konti yung education budget. Pero alam po natin na hindi naman yan dati kasama doon sa budgeting ng education sector. Pinalabas lang nila na kasama yan para magmukhang malaki yung budget ng education. Dahil nga may petition ho tayo na final kahapon dyan sa Supreme Court, kasama si Sir Benjo Basas. So ano ho siguro yung, kumbaga bang nakikita ho ninyo magiging epekto ho nito dito po sa ating education sector? Kasi lalaban nga ho natin yan na ito, bakit ganito yung budget ng education? Alam ba ninyo na magiging ganito yung epekto sa ating edukasyon? Ano ho ba yung masabi ho natin dito, Sir Rovic? Oo, yung worry kasi natin dito, no? Sa totoo lang po, sa kasalukuyan, nasa ilalim po tayo ng isang educational crisis. Napakalaki po ng crisis natin sa edukasyon ngayon
katunayan, maraming mga pag-aaral mula sa, halimbawa sa World Bank, na tiningnan yung status ng education natin. No? Yung 91%, lumalabas 91% ng ating mga kabataan na nasa late primary age ay hindi proficient o hindi mahusay. Hindi sapat yung kanilang skills pagdating sa pagbabasa. Doon din sa PISA rankings, no, isa rin ito sa mga institusyon sa mundo na sumusuri ng kalidad ng edukasyon, lumalabas na doon sa pagdating sa creative thinking, no, yung pag-iisip ng hindi yung simpleng lang, parang robot, no. Lumalabas na out of a score of 60, na yung pinakamataas ay 60. Alam niyo po, score ng Pilipinas 14 lamang po. Kasama po tayo sa pinakamababa sa rehiyon natin. So malaki po yung crisis natin sa edukasyon at obviously, kung titingnan mo yan, dapat solusyonan mo na yan. Dapat harapin mo yung problema. Subalit lumalabas na hindi ito kinikilala o hindi ito siniseryoso ng ating pamahalaan dahil sa halip na lalo pang dagdagan yung budget natin sa edukasyon, mas iba yung pina-prioritize natin. Samantalang sabi ng institusyon, edukasyon ang primary priority. Pero granting for the sake of argument, halimbawa, pagbibigyan yung kahilingan po ninyo ng Korte Suprema, ano pong magiging impact nito? Una, papasok na tayo sa second quarter. Ayun nga. Pangalawa, maririinak ba yung budget for 2024 kapag kayo po ay napagbigyan, Sir Ruvic? Opo, yun po yung pinaka malamang na mangyari, no? Kung mapagbibigyan nga po yung ating kahilingan ng Korte Suprema at mapapatigil yung pagpapatupad ng Republic Act 12116 o yung General Appropriations Act, ay mapipilitan tayo i-reenact yung national budget. Pero wala rin pong sa tingin po namin ay isang posibilidad din ay bumalik sa Kongreso at magdeliberasyon ulit para sa isang panibagong budget na hopefully ay hindi na ganito kasama. Pero Sir Rovic, alam naman natin ngayon, yung mga kongresista natin, mga senador, busy-busy na ho yan, di ba? Sa pangangampanya. So, gaano ho tayo ka-confident na if ever man na mag-issue nga ho ng TRO, yung Korte Suprema, o kaya ipag-utos nila na ibalik sa Kongreso, ito pong budget, gaano ho tayo ka-confident na magagawa pa yan ng mga mambabatas ho natin? Well, challenge po talaga yan. Pero ang Kongreso po kasi ang may mandato para magsabatas ng ating pambansang budget. So tungkulin po nila yan. Tungkulin nila yan na kailangan nilang gawin. At kung sakali man na hindi man magagawa, babalik lamang po tayo doon sa reenacted budget. Opo. Dalawang bagay po yan, Sir Rovic. Una, yung i-correct mo yung passage ng 2025 national budget, yung ginagawa po ninyo, nagpipetition pa kayo. At saka pangalawa, yung move para ma-hold accountable, yun pong mga pumirma, yung mga nagpasa ng budget na yan, Sir Rovic. Totoo po, no? Ito pong petisyon na ito ay para lamang doon sa wag may matuloy ang pagpapatupad ng budget na to na ang sabi nga ng ibang mga analyst, the most corrupt budget in history. No, the most corrupt dahil ang nakikita ng mga maraming nag-aanalisa dito yung paglobo ng budget natin lalo po sa Department of Public Works and Highways at iba pang mga programa. Yung pagtatanggal ng ilang pang mga importante rin na dapat na pinaglalaanan natin ng pondo kagaya ng PhilHealth ay para po ito sa kapakinabangan ng mga politiko na tumatakbo ngayon. Gagamitin ang pondo para doon sa kanilang mga kampanya. Opo. Sa ngayon ho ba, Sir Rovic, kasi di ba usually pag nag-petition sa Supreme Court, nag-order sila na mag-comment yung mga respondents, mag-comment yung mga petitioners. Sa ngayon ho ba, wala pa hong tugon ng Korte Suprema dito po sa final ho ninyong petition? Kahapon lang po namin final, no? So hindi pa ulit kami nakakapag-usap ng aming mga abogado, pero so far wala pa po akong alam na natanggap. Ang maaari po mangyari niyan ay pagsabay-sabayin nila na i-deliberate itong tatlong nakapile ngayon na petition sa kanila. Nagwa-wonder lang ako, Sir Rovic, meron ba tayong communication na dun sa mga unang nag-file ng petition? Kasi di ba yung unang nag-file niyan sina former ES Rodriguez, di ba? Na kinu-question nga nila itong mga blank items, itong pangalawa, itong One Sambayan Coalition at yung iba pang grupo. Meron ho ba tayong kahit konti parang komunikasyon dun po sa unang nag-file na dalawang petitions?
Meron po kaming usapan with yung pangalawa na nag-file, no? So hindi pa namin kausap yung grupo nila Attorney Rodriguez, pero yung nag-file po na One Sambayan, Sanlakas, mga nakakausap rin po yan namin at kabilang rin po kami sa isang grupo yung tinatawag na Clergy and Citizens for Good Governance, no? Nakasama kami diyan na nabuo rin yan dahil nga dito sa usapin ng budget na ito. Aha. Okay. Okay, sige. Final question from my end, Sir Rovic. Well, punong-puno po yung kamay ng Korte Suprema doon sa mga pending petitions. Pero ang katotohanan po, Sir Rovic, ginagasta na po ng mga opisyal ng gobyerno yung budget na pinag-uusapan at hinahabol po ninyo. Sa tingin po ninyo, may pag-asa ba? May mga mararating ba itong mga Correct. petition na ito? Knowing the fact na yung yung ACA pa lang, 26 billion, sinisimula ng i-distribute doon sa mga benepisyaryo. In short, Sir Rovic, masasabi ba ninyo Mahahabol pa ba yan? Mahabol ba? Too late na ba? Oo. Parang ganun? Malinaw naman, no? Siguro kung naniniwala kami na wala ng pag-asa ito, hindi kami magpa-file ng petition kahapon. Kaya minamadali natin ito at alam natin na maintindihan rin ng Korte Suprema na napakahalaga at napaka-urgent na mapag-desisyonan na ito dahil nga nagsisimula na yung implementasyon. At alam ko kinikilala yan ng Korte Suprema. Katunayan, parang inside information namin ay nag-aahanda na sila at malapit na sila mag-schedule no nilang mga deliberasyon para dito at pagkasabay-sabayin nila yung mga petition na nakafile sa kanila. Ayun. Okay. Sige po, evidence, Sir Rovic. Patuloy ho kami makiki-update ha. Halimbawa man na ipatawag na ho, huminga na ho ng comment at yung deliberation na ho dito po sa tatlong petitions. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Freedom from Debt Coalition, pati na rin po sa mga kasamaan po natin sa Teachers Dignity Coalition. Maraming salamat po, Thank Sir you po. Rovic. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.